Matapos ang malaking pagbabago, napansin ni Wang Sheng na malaki ang ipinahusay ng kanyang paningin, kahit ang mga bagay na nasa layong halos 400 metro ay malinaw na niyang nakikita. Dahil dito, napagtanto niya na ang kakayahan ng Chiwen na tinatawag na Good Hope ay lalong nagpalakas sa kanyang visual ability. Para sa isang tulad niyang sniper, ang ganitong uri ng pagpapahusay sa paningin ay isang napakalaking bentahe at maaaring maging pinakamahalagang tulong sa labanan. Ang ipapangalan natin sa Hanyuan Soul ng ating bida ay si Chiwen na. Pagkalipas ng 3 araw, buong focus na sinanay ni Wang Sheng ang bagong teknik na Tianwang Feast. Paulit-ulit niyang binasa ang lihim na manual at isinabuhay ang bawat galaw, hanggang sa tuluyang gumalaw ang kanyang mga kamao ng may bilis at lakas na puno ng aura. Dahil dito, natutunan na ng ating bida kung paano gumamit ng aura. Matapos ang matinding pagsasanay, napagtanto ni Wang Sheng na panahon na upang bumalik sa Lin Cheng. Habang naglalakbay siya, patuloy pa rin niyang sinusubukan ang Tianwang Feast, na tila ba isa na siyang adik sa pagsuntok, walang tigil sa pagpapalakas at paghasa ng kanyang kakayahan. Ngunit bigla siyang napatigil, dahil nakita nito ang grupo ni Song Shu sa daan. Wala itong pakialam kaya diretsyong naglakad si Wang Sheng patungo sa grupo ni Song Shu. Agad niyang nakilala ang mga ito bilang mga miyembro ng pamilyang Song, na dati na rin niyang nakasagupa sa lambak, tahimik ngunit alerto siyang humarap sa kanila, habang sinusuri kung ilan ang kalaban at kung ano ang kanilang pakay. Mayabang na hinarap ng mga tauhan ng pamilyang Dai si Wang Sheng, pilit nilang pinapalinaw na utos ng matandang babae na patayin ang Chenhua Poisonous Boa, at ngayon ay gusto nilang agawin ang gantimpalang pera na nakuha niya. Nagbanta pa sila na maaari siyang pahirapan ng kanilang grupo kung hindi siya susunod. Ngunit kalmado lang na sumagot si Wang Sheng at tinanong kung paano kung tumanggi siya. Dahil dito, lalo siyang ininsulto ng mga hangal, tinawag siyang bastos at hindi karapat-dapat, at kinwestiyon pa nila kung nararapat ba siyang maging kasintahan ni Song Yan. Mayabang na dinuro ni Song Shu si Wang Sheng at ipinagmamalaki na silang lahat ay mga elite na lampas sa dual level kaya madali raw nila siyang kayang talunin. Dahil sa sobrang kayabangan ni Song Shu, hindi niya namalaya na nabali na ng ating bida ang isa niyang daliri. Dahil dito, nagalit si Song Shu at tinanong kung sino talaga si Wang Sheng, sapagkat nagagawa pala nitong gumamit ng aura. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, agad siyang inatake ng ating bida sa mukha dahil sa pagiging masyado nitong maingay. Dahil dito, mabilis lamang itong nawala ng malay. Pagkatapos nito, malamig na ipinaalala ni Wang Sheng sa kanila kung gaano kalakas at mapanganib ang aura, bilang babala na mali ang taong kanilang hinarap. Napamura sa galit ang dalawa dahil sa ginawa ni Wang Sheng, kaya agad silang umatake at naglabas ng kani-kanilang sandata mula sa kanilang storage ring. Madali namang naiwasan ng ating bida ang kanilang mga pag-atake gamit ang sarili niyang sandata, at gumanti siya ng isang malakas na suntok sa isa sa mga kumag, dahilan upang mabasag ang bungo nito. Dahil dito, agad na nasawi ang kalaban at bumagsak, na naging sanhi rin ng pagkawala ng balanse ng isa pa. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat, naglabas pa ng baril si Wang Sheng mula sa kanyang storage ring at mabilis na pinaputukan sa ulo ang natitirang kalaban. Sa huli, tuluyan nang namatay ang dalawa, ipinahayag ni Wang Sheng na kahit mataas ang antas ng kanilang lakas, hindi pa rin sapat ang husay ng kanyang aura para sa maayos na labanan, lumalaban lamang siya upang mabuhay, kaya huwag nila siyang sisihin kung naging malupit ang kanyang mga ginawa. Kasunod nito, lumapit ang ating bida sa walang malay na si Song Shu at siniguro muna kung buhay pa ito. Maya-maya, nang magising si Song Shu, litong-lito siyang nagtanong kung ano ang nangyari at kung nasaan siya. Nagulat na lamang siya nang mapansin niyang siya pala ay nakagapos, at mula sa ibaba makikita dito ang matitilos na mga bato. Mula sa taas nagsalita ang ating bida, kaya napatingin naman si Song Shu sa kanya. Nagtanong ang ating bida habang may hawak na patalim, kung bakit siya hinahanap ni Song Shu at kung ano talaga ang pakay nito kay Song Yan. Hindi naman kaagad nagsalita ang hangal, dahil dito, unti-unti na niyang pinuputol ang kahoy. Nagpanik naman dito si Song Shu at desperadong nakiusap na itigil na ang ginagawa sa kanya, halatang takot na takot sa maaaring mangyari. Nagsimulang magkwento si Song Shu, ayon sa kanya, ang tatlong matatanda ang matagal nang nagmamasid kay Wang Sheng, bagamat ipinakita nilang tila baliwala si Wang Sheng, sa totoo'y napakahalaga nito sa kanila. Ipinaliwanag din niya na ang dahilan kung bakit siya tinarget ay dahil sa kanyang ama,
10 taon na ang nakalipas, pinamunuan ng ama ni Song Shu ang isang pangkat ng mga piling mandirigma ng pamilyang Song, na umabot sa halos 40% ng kanilang kabuuang lakas. Dahil sa pangyayaring yun, labis na hamina ang pamilyang Song at bumagsak ang kanilang katayuan, hanggang sa may sama na lamang sila sa 5 pangunahing pamilya. Pinalakpakan ni Wang Sheng si Song Shu matapos marinig ang kanyang kwento. Kasabay nito, tinanggal niya ang tali sa isang kamay ni Song Shu. Habang pilit na umaakyat si Song Shu, malamig siyang binalaan ng ating bida na kapag muling sumubok umakyat, tiyak ang kanyang kamatayan. Sa kabila ng walang tigil na paghingi ng saklolo ni Song Shu, walang dumating na tulong. Sa huli, nagbanta pa siya na hindi raw makakaligtas si Wang Sheng sa galit ng kanyang pamilyang Dai. Ngunit hindi na siya pinansin ni Wang Sheng at tuluyan siyang iniwan. Dahil sa pangyayaring yun, wala ni isa man sa mga disipulo ng pamilyang Song na kasama niya ang nakaligtas. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Wang Sheng sa tarangkahan ng lungsod ng Shanlin. Habang nakatayo siya roon, may biglang tumawag sa kanya at magalang na nagsabing tila itinadhana raw ang kanilang pagkikita, saka siya inimbitahang umupo sandali. Nagulat si Wang Sheng at napatingin sa pinanggagalingan ng tinig. Lumapit ang isang misteryosong lalaki at tinawag si Prinsipe Wang Sheng, bagay na agad nagpaalerto sa kanya. Napansin ni Wang Sheng na hindi pangkaraniwan ang taong kaharap niya, kaya nagtataka itong nagtanong kung anong araw ang kailangan nito sa kanya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Xiaodong ng Royal Treasure House at magalang na humingi ng paumanhin sa biglaang paglapit. Tinanong niya kung maaari bang makipagtulungan si Wang Sheng sa Royal Treasure House. Napangiti si Wang Sheng at sinabi na interesante ang alok, lalo na't may kinalaman nito sa Yu Baojai, isang kakumpetensya ng Baoqing Yutang ni Ella. Dahil dito, diretsahan niyang sinabi na bukas siya sa usapan at interesado siya sa naturang negosyo. Agad namang inimbitahan si Wang Sheng na sumakay sa kanilang karwahe upang mas mapag-usapan ng detalyado ang kanilang kasunduan, na tinanggap naman niya ng walang pag-aalinlangan. Magalang na pinaupo si Wang Sheng ni Xiaodong, habang isang babae ang naghatid ng tsaa sa tabi nila. Napansin ni Wang Sheng ang marangyang loob ng karwahe at napabulalas na tunay itong napakagara at bihira niyang makita. Maya-maya, inilabas ni Wang Sheng ang itlog ng Thousand Illusions Boa at ipinakita ito sa kanila. Pinagmasdan naman ito ni Linger at ipinaliwanag niya na ang mga itlog ng Thousand Illusions ay buhay pa rin hanggang ngayon, ngunit hindi pa tiyak kung ilan na lamang ang natitira. Naisip ng ating bida na agad niyang nakilala ang kakayahan ng babaeng tagapagsilbi. Hindi ito isang ordinaryong lingkod, sinabi niya kay Linger na may mataas na antas ng kaalaman nito. Ipinaliwanag ni Linger na ang itlog ay may halagang katumbas ng 10 gintong barya, ngunit 8 lamang sa mga ito ang tunay na may saysay. Ayon pa sa kanya, ang usapan tungkol sa negosyong lampas 80 gintong barya na personal na binanggit ng kanilang Panginoon ay tila isang biro lamang nang ito'y unang lumabas. Tahimik naman na nag-isip si Xiaodong, dahilan upang bahagyang yumuko si Linger, at palihim nitong inasar ang ating bida. Napansin ito ni Wang Sheng at ngumiti lamang bago sabihing ayos lang ang lahat. Ipinaliwanag niya na sa mundo ng kalakalan, walang puwang ang awa o pagiging patas, at ang mahalaga ay ang kapakinabangan ng magkabilang panig. Dahil dito, ipinahiwatig niyang mas mabuting magtulungan na lamang sila muli sa susunod na pagkakataon. Hindi pumayag si Xiaodong na umalis na lamang si Wang Sheng, agad niya itong pinigilan at sinabing hindi dapat masira ang dangal nito dahil lamang sa 80 gintong barya. Bilang pagpapakita ng kanyang sinseridad at kagustuhang makipagkasundo, inalok niya na bibilhin ang lahat ng itlog ng ahas kapalit ng 800 gintong barya. Dahil sa sobrang taas ng halagang inalok, labis na nagulat si Linger dahil masyado nga raw itong malaki. Nagbigay ng kondisyon si Wang Sheng at sinabi niyang hindi pa sapat ang alok, ayon sa kanya. Kahit dagdagan pa ito ng 10 beses ay halos pareho pa rin ang halaga, at hindi yun sapat upang tuluyang mabago ang sitwasyon. Ipinaliwanag niyang ang ganitong uri ng kalakalan ay dapat pang matagalan at may tuloy-tuloy na pakinabang, tulad ng agos ng tubig na hindi napuputol. Sa huli, pumayag si Xiaodong sa kondisyon ni Wang Sheng at tinanggap ang kasunduan. Dahil dito, mas lalong nagalit si Linger sa ating bida, napansin naman ito ni Wang Sheng kaya pa simple lamang itong sumisipol. Ipinaliwanag ni Xiaodong na maaaring kunin ni Wang Sheng ang mga gintong barya anumang oras. Gayunman, inamin niyang hindi niya lubos na nauunawaan ang dahilan ni Wang Sheng sa paraan ng pagkita ng pera,
kaya humingi siya ng payo. Tinanong naman ng ating bida kung ano ang karaniwang ginagawa kapag nakahuli ng batang ahas. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na ang 800 gintong barya ay hindi lamang bayad sa mga itlog ng ahas, kundi halaga rin ng isang buong industriya na maaaring palaguin at pagkakitaan. Ipinaliwanag pa niya na mula sa pag-neutralize ng lason sa mga sandata, hanggang sa mas maayos at praktikal na paraan ng pagkuha ng lason sa sariling kagat, pati na rin ang wastong pag-iimbak at paggamit ng kamandag ng ahas, ay may napakalaking halaga. Binanggit din niya na maaari itong gamitin sa paggawa ng mga gamot tulad ng pampawala ng sakit at pampatigil ng pagdurugo. Gayunman, hindi agad naniwala si Linger at nagpahayag ng pagdududa. Tinanong niya kung saan makakahanap ng taong papayag na magpakagat ng ahas para lamang subukan ang mga panlunas. Binanggit din niya na may lason ng ahas na ginagamit bilang pampawala ng sakit, ngunit kinwestiyon niya kung may paraan na ba upang mabuhay matapos makagat ng ahas. Sa huli, tinanong niya kung ang ginagawa ba ni Wang Sheng ay pagliligtas ng buhay o paglalagay ng mga tao sa panganib. Ipinagtanggol ng ating bida ang kanyang ideya at sinabi na hindi kailangang magsimula agad sa tao, maaari munang subukan ang kamandag sa mga hayop tulad ng daga o unggoy. Ipinaliwanag niya na may lason ng ahas na maaaring gamitin bilang pampawala ng sakit basta tama ang dami at dahan-daang sinusubukan sa ilalim ng gabay ng mga doktor at alchemist. Gumamit siya ng halimbawa na kahit ang asin ay hindi nakakalason sa tamang dami, ngunit maaari ring makamatay kapag nasobrahan. Dahil sa prangkang paliwanag at tila panunuyan niya, labis na nainis at namula si Linger, ngunit malinaw na napatahimik siya sa loika ni Wang Sheng. Napaisip si Xiao Dong at sinabi na ang mga itlog ng ahas ay tunay na napakahalaga at maituturing na kasing halaga ng ginto. Dahil dito, lalo niyang nakita ang potensyal ng mungkahi ni Wang Sheng. Gayunpaman, diretsahang pinagsabihan ng ating bida si Linger, sinabi niyang kailangan pa nitong magbasa at matuto dahil marami pa siyang hindi nauunawaan. Binalaan niya ito na huwag maliitin ng iba kung hindi pa niya kayang umusad at magbago. Biglang nagalit si Linger nang marinig niyang tinawag siyang pangit. Dahil sa matinding galit, buong lakas siyang tumayo at hinarap si Wang Sheng upang ipakita ang kanyang inis. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Wang Sheng at hindi nito pinansin si Linger. Para sa kanya, isa lamang itong asal ng isang batang hindi marunong makibagay o makaintindi sa sitwasyon. Agad namang namagitan si Xiao Dong at pinakalma si Linger. Sinabi niyang maganda si Linger at wala itong dahilan upang makipagtalo kay Wang Sheng. Tinapak pa niya ang ulo ng dalaga upang pag-aanin ang kanyang loob. Sa huli, nagpapasalamat si Xiao Dong kay Wang Sheng sa kanyang mga payo, habang si Linger ay nanatiling namumula ang mukha at halatang hindi pa rin tuluyang nawawala ang kanyang inis. Masayang sinabi ng ating bida na upang maisakatuparan ang plano, kailangan pa ng malaking puhunan sa tao at lakas militar. Dagdag pa niya, kung bibili sila ng libu-libong gintong barya, maaari nilang ipagbili ang kalahati nito bilang panimulang hakbang sa kanilang pagtutulungan. Ngumiti si Xiao Dong at sinabi na lalong tataas ang kanilang kayamanan sa tamang pamamahala at pagpaplano. Bilang pasasalamat sa mga payo, sinabi pa niya na mayroon pa siyang munting handog para kay Wang Sheng. Ipinahain niya ang isang malaking supot na tila mabigat at puno ng laman. Nang hawakan ni Wang Sheng ang supot, nagulat ito nang makita niya ang isang ulo ng tao. Napagtanto naman ito ng ating bida, kaya tinanong niya si Xiao Dong kung tama bang araw ang kanyang iniisip. Ipinaliwanag ni Xiao Dong na ang 4 na kataong yun ay mga mamamatay taong ipinadala ng pamilyang Dai upang patayin siya. Mabuti na lamang at nasalubong sila ng kanyang mga tauhan, kaya bahagyang nailigtas si Wang Sheng sa kapahamakan. Nagpasalamat ang ating bida sa tulong na ibinigay sa kanya. Ngunit agad ding nagbabala si Xiao Dong na may isa pang taong hindi kasama sa mga napatay, at hanggang ngayon ay hindi nila alam kung saan ito nagtungo. Dahil dito, hindi nila tuluyang nalinis ang problema at humingi siya ng paumanhin, kasabay ng paalala na maging mas maingat si Wang Sheng sa mga susunod na araw. Ngumiti lamang si Wang Sheng at sinabi na madali lang yun. Sa kanyang isipan, malinaw na sinadya ng kabilang panig na mag-iwan ng isang tao upang siya ang masisi sa lahat, isang tusong hakbang na nagpapakita ng katalinuhan sa pakikitungo at negosyo. Makalipas ang ilang sandali matapos ang kanilang pag-uusap, umalis na si Wang Sheng upang maghanap ng matutulugan. Dahil sa koneksyon ni Chiwen, mas naging madali para sa kanya ang makapasok at makagalaw sa lugar. Kaya napansin niyang tila may bahagyang paggalang at atensyon ang mga taong nakapaligid sa kanya. Mula sa malayo,
Tinawag ng isang lalaki ang ating bida upang doon na magpalipas ng gabi. Habang naglalakad sa loob ang ating bida, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Agad siyang tumigil at naging alerto, pakiramdam niya ay may matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Pagdating niya sa loob ng kanyang bakuran, mas lalo niyang naramdaman ang presensya ng isang tao. Agad naman na inilabas ni Wang Sheng ang kanyang telescope at ginamit ito upang siyasatin ang paligid. Sa tulong nito, malinaw niyang nakita ang isang taong nagtatago sa bubong ng gusali. Dahil dito, nakumpirma niya na tama ang kanyang hinala, may lihim na nagmamasid at posibleng nagbabalak laban sa kanya, at nalaman din ng ating bida ang nagpadala nito ang pamilya ni Duan Xia. Mula sa loob, palihim na nakapasok ang isang mamamatay tao sa silid ng ating bida. Ipinahayag nito na personal siyang inutusan ng ika-4 na master na Dai upang kunin ang buhay ni Wang Sheng. Nang marinig ng assassin na bubuksan na ang pinto, dali-dali siyang naghanda upang patayin ang ating bida. Ngunit sa mismong sandaling bumukas ang pinto, biglang inihagis ni Wang Sheng ang isang supot patungo sa kanya. Nagulat ang assassin at agad itong inatake, dahilan upang pumutok ang supot at kumalat ang pulbos ng paminta diretso sa kanyang mukha. Dahil dito, pansamantala siyang nabulag, nawala ng malinaw na paningin, habang tuloy-tuloy lang ito sa pagbaing. Sa sandaling yun, pumasok na ang ating bida habang nakasuot ito ng gas mask. Habang papalapit si Wang Sheng, naramdaman naman ito ng assassin at mayabang nitong sinabi, siya ay eksperto sa Double Realm at kaya niyang tukuyin ang kinaroroonan ng kalaban gamit lamang ang pandinig. Dahil dito, bigla siyang umatake at buong lakas na sinugod si Wang Sheng upang patayin ito. Gayunpaman, sa mismong sandaling umatake ang assassin, napagtanto niyang tama ang kanyang tinamaan, ngunit nagkakamali ito dahil unan lamang ang sinaksak nito. Kasabay nun, tinignan lamang siya ng seryoso ng ating bida. Habang pilit na inuunawa ng assassin ang nangyayari, bigla siyang iniwan ni Wang Sheng sa kanyang leeg at napuruhan, dahilan upang mapasok siya ng dugo at mawalan ng balanse. Dahil sa pulbos na paminta, hindi niya mapigil ang bumahing ng paulit-ulit, tuluyang nawalan ng konsentrasyon, at dahil sa malubha niyang sugat ay unti-unti siyang naubusan ng dugo. Bago siya tuluyang bawian ng buhay, napagtanto niyang nalampasan siya ng talino ni Wang Sheng. Sa huli, bumagsak ang assassin sa sahig, habang si Wang Sheng ay nanatiling nakatayo sa pintuan. Sa silid na katabi ng kwarto ni Wang Sheng, napagtanto ng mga tauhan ng Dai family na nabigo ang kanilang ipinadalang assassin. Tinanong ng lalaki si Achi kung aatake pa ba sila, ngunit may pagdududa sa kanilang kilos. Sa huli, iminungkahi ng leader na samantalahin na lamang ang sitwasyon ngayon na mahina si Wang Sheng, ngunit nagtanong si Achi kung bakit kailangan pa nilang gawin yon. Ipinaliwanag ni Achi sa lalaki na kung papatayin man nila si Wang Sheng, 10 gintong barya lamang ang kabayaran, ngunit kung hindi nila gagawin yon, mas makikinabang sila dahil tiyak na maglalaban ang Dai family at ang Song family. Para sa kanya, sayang kung palalampasin ang ganitong pagkakataon. Pag-alit naman na nagsalita ang lalaki na kahit may mamatay mang ilang maliliit na tauhan sa labas, hindi naman yun mahalaga at walang pakialam ang Dai family roon, dahil dito, nagpasya sila na huwag munang kumilos ng direkta. Sa halip, iminungkahi ni Achi na ikalat na lamang ang balita upang lalong magulo ang sitwasyon at tuluyang magbanggaan ang dalawang pamilya, habang sila ay mananatiling nasa likuran at mag-aabang ng mas malaking pakinabang. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa buong Lincheng ang balita na napatay umano ni Wang Sheng ang isang master ng Double Realm mula sa Dai family sa mismong bakuran niya. Marami ang hindi naniwala at itinuring lamang itong biro, habang ang iba naman ay nagsimulang magsiyasat upang alamin kung totoo nga ang nangyari. Samantala, tahimik lamang si Wang Sheng at patuloy lamang itong nagsasanay. Maya-maya, may mga taong nagtipon sa labas at nagsimulang mag-usap-usap. Narinig niya ang bulong-bulungan ng mga tao na ang pagkamatay ng master ay umano'y planadong-planado, at ginamitan pa raw ng pulbos na paminta. Marami ang naawa at nagsabing tunay na trahedya ang nangyari. Sa dami ng taong nagtitipon at sa bilis ng pagkalat ng usap-usapan, napagtanto ni Wang Sheng na tuluyan ng kumalat ang balita, tila may mga taong sadyang naglalabas ng impormasyon, at ang insidenteng ito ay nagsisimula ng umani ng mas malaking atensyon kaysa sa inaasahan. Dahil puno pa ng pulbos na paminta ang silid, napilitan si Wang Sheng na manatili muna sa silid panauhin sa loob ng isang gabi. Kinabukasan, bumalik siya sa pinangyarihan at napansin niyang may ilang pagbabago na rito.
Agad siyang humanap ng taong mag-aasikaso sa bangkay at maglilinis ng silid upang burahin ang mga bakas ng insidente. Matapos ang lahat ng yun, nanatili pa si Wang Sheng sa lugar ng mahigit 10 araw, para ito ay magsanay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang pumasok sa silid ng ating bida sina Song Yan at Uncle Lao Yu. Halatang balisa si Song Yan habang nagmamadaling ibinalita niya kay Wang Sheng na may malaking problema. Personal nang kumilos ang ika-4 na maestro ng pamilyang Dai.